At ang good news, maaari na po akong tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. First question, Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Yes, good morning. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, kinukonsidera niya na magtago imbes na sumuko sakaling maglabas na ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatik sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. At hindi po ba sabi natin, parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ma'am, kung sakali pong gawin niya ngayon na may warrant of arrest na at magpatulong ang Interpol, hahanapin po siya ng PNP? Kailangan po. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate pa rin po tayo sa Interpol at maaari pa rin po natin gamitin ang sinasabi sa batas sa RA 9851. Tristan Nadalo, Newswatch. Ay, good morning po, Sec. Yung nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding the arrest of former President Duterte, and in her opening speech, she said, ganito na ba ang nangyayari ngayon? Isinuko natin si Rodrigo Duterte sa dayuhan na parang wala siyang sariling bayan. And she also said, since when the Philippines became a province of The Hague, kung kaya gawin sa dating Pangulo, sino na lang ang susunod? Does Malacanang want to respond? Okay. Napanood po natin yung umpisa, including po yung video. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po, no? Ang pag-aaresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto, no? Yung paglalahad, lalong-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon pong dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po na batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, if any, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa international court. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the international court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the international court, may comma . So walang condition doon. So we have to stick kung anong sinasabi ng batas. But what
what about po yung sinabi naman ni Senator Aimee rin na since when did we become a province of The Hague? Gusto po bang magbigay ng reaksyon ng Malacanang dito? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas at kung yun po ang sinasabi po ni Senator Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Maricel Halili, TV5. Just a quick follow-up. I wonder if you have talked to the president about the hearing. How does he feel that his sister leads the hearing about the legality of the arrest of former president? Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin nang naaayon sa batas. But isn't this in a way awkward or slap on the administration considering that, well, Senator Aimee is also an admin candidate? Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning, Yusek. Ma'am, latest data from COMELEC shows an improvement in the election security sa bansa. Bumaba po yung bilang ng mga areas sa Pilipinas na nahaharap sa election-related threats. What does this say about the government's effort po when it comes to peace and security, especially with the upcoming election? Tayo po ay, yan din po ang ninanais ng administrasyon. Makipagtulungan tayo sa lahat ng ahensya. At para po magkaroon po tayo, especially sa election, at maging credible po ang mangyayaring election sa susunod na May 2025. By next week, ma'am, magsisimula na rin po yung campaign for the local post. Maybe you have a call to the local candidates. Ano po, sorry, hindi ko pa nadinig yung dulo. By next week po, magsisimula na po yung campaign for the local post. Maybe what's the Malacanang call po for the local candidates? Ang nais lamang po natin ay maging mahinahon sa kanilang pangangampanya, maging maayos, maging makatotohanan sa kanilang mga sasabihin. Huwag po sana silang magsagawa ng anumang pananalita na magkikreate pa ng kaguluhan. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, ma'am. Can you state po the reason why the President vetoed the bill declaring Pampanga as culinary capital of the Philippines? Opo, maganda po kasi po yung bill. Pero magkikreate po kasi ito ng discrimination. Ang ating pong bawat rehiyon po ay may kanya-kanyang kultura. May kanya-kanyang kagalingan. Kung lalabas po na may pipiliin po na isa lamang na rehiyon na parang siya po yung pinakamasarap or pinakamagaling, pinakamaganda, baka po maisip ng ibang tao at especially yung mga dayuhan na nais pumunta sa Pilipinas, isiping iisa lamang na rehiyon ang maaari nilang puntahan at sabihin pinakamaganda at pinakamasasarap na pagkain na local foods. So, ninais po natin na kasi lahat po ng rehiyon ay may kanya-kanya. May uniqueness na tinatawag. So, kaya po ito ay vinito. Hindi naman para po hindi paniwalaan na masarap o maganda ang kultura ng Pampanga, pero para po kilalanin ang buong rehiyon, ang bawat rehiyon sa kanilang kagalingan.
So if ever ma'am na may ibang region na magpapasa po ng parehong bill, ganun din ho ang gagawin ng ating presidente. Yes, opo. Kasi po lahat nga po yan ay, lahat po tayo sa bawat rehiyon po ay may kanya-kanya pong kagalingan. Thank you po. Christian Yesores, Radyo 630. Hi ma'am, may update na po kung nakausap na po ni Pangulo si Solgen Menardo Guevara at ano po yung kanyang naging reaction doon sa pag-recuse ni Solgen sa Supreme Court? Opo, nagkausap po sila at nakausap ko rin po ang Pangulo patungkol dyan at sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Solgen Menardo Guevara. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po from the palace regarding sa recent survey na nagsasabi po na 51% ng mga Pinoy pabor po na panagutin si ex-PRRD sa pagpatay po na may kaugnayan sa war on drugs. Masaya rin po tayo na majority po ng taumbayan ay naniniwala sa naging action po ng pamahalaan patungkol po sa issue na yan. May mga nakita po rin tayo na yung iba ay undecided, yung iba ay hindi well-informed of the situation. So, sa ngayon po, lalo po natin paigtingin ang ating pagtatrabaho para po masawata ang fake news dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa ginawa ng pamahalaan ay dahil naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. So, masaya po tayo na suportado po ng taong bayan ang ginawa ng pamahalaan. Ma'am, on the other topic, reaction lang din from the palace. Kahapon kasi naglabas ng statement si House Secretary General Reginald Velasco na may mga seasoned private lawyers po, mga volunteer lawyers po ang tutulong sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Actually, sabi po natin, wala po tayong responsibilidad kung ano po ang mangyayari sa hearing, sa impeachment trial. So kung yung po ang mga nananais na mga seasoned lawyer at sila po ay naniniwala na mayroon po talagang grounds para po makonvict ang ating Vice Presidente, nasa kanila na po yun. Sila na po ang kailangan na magpatunay niyan. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, good morning. May please elaborate on your statement that the President still trusts the Solgen despite his decision to recuse from the habeas corpus cases in relation to the arrest of the former President. Why does the President still trust the Solgen? Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. So yun lang po yung sinabi niya. So nandun pa rin po yung trust niya kay Solgen Menardo Guevara. Do we have any idea what were the considerations of the President in saying that given that some sectors are criticizing the top government lawyer for his decision? Yun lang po kasi ang aking nadinig mula sa Pangulo, kaya hindi ko po madadagdagan. Sinabi lamang po niya na hindi naman po niya pinagre-resign. Salamat po. I think we don't have questions anymore. Yusek Claire. Okay. Collaboration with CICC Scam Watch Filipinas for anti-scam and deepfake education campaigns. And supplying news and encouraging agency contributions to the eGov app. Sa ganitong paraan ay matutulungan ang mga Pilipino na maiwasan ma-scam at malabanan ang paglipanan ng fake news. At para sagutin ang inyong mga katanungan tungkol sa partnership ng PCO at CICC, kasama natin si CICC Undersecretary Alex Ramos. Sir, good morning. Good morning. Nitong umaga ay nagkaroon ng kasunduan ang PCO at CICC upang magkaroon ng mas malakas na kampanya para labanan ng mga deepfake, mga disinformation na na-experience natin ngayon. So, part ng aming effort, ito ay isang mag-establish na multi-sectoral campaign to empower the public
and various schools, institutions, stakeholders to decisively combat proliferation of deepfakes and disinformation. There are certain pillars that you have to understand, no? Meron tayong pag-create ng National Deepfake Task Force sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Ito ho ay susuportahan ng CICC, DICT, NBI, and other government offices na tutulong sa pagsugpo nitong mga disinformation drive, not only against the government but against the individuals here in the country. So we're supposed to have promote industry standards, encourage and develop an adoption of industry standards for content creation and distribution, including establishment of guidelines for transparency and labeling of manipulated media. Masyadong bastardized na ang ating social media, and we have to address it. And this is one of the concrete actions we're taking. We would also want to have the support of the civil society initiatives by empowering civil society organizations working on media literacy, fact-checking, and combating disinformation. Last month, we tested our tool that will be distributed to the stakeholders. Ito ho ay isang tool na within 30 seconds, pwede nyo na ma-identify ang deepfake content. So ito ho ay di-distribute natin, no? Through an accreditation process. Hindi na ho natin isa-centralize ang pag-decide whether it's deepfake or not. We would like to have a community standard for this. Independent fact-checking na ibibigay natin sa civil society. Okay? Lahat ho ito ay ginagawa natin para proteksyonan ang integridad, ang kalidad ng ating nalalapit na eleksyon. Let the true will of the people prevail. So yan po ang ating gustong ma-establish for this memorandum of agreement. Thank you. Thank you, Yusek Castro. Yusek Ramos, sorry. First question po is from Clay Pardilla of PDV4. Good morning po, sir. Sir, when do we plan to provide this tool po at libre po ba ito? Thank you. Unang-una, ito po ay libre. Okay? Right now, we are in the accreditation process. Nakipagkasundo na kami sa COMELEC kasi ang unang tatamaan nito ay yung eleksyon natin. So, we have established certain dates for training on how to use it. So, all regions will have the capability. On top of this, meron kaming accreditation process for institutions like yung mga stakeholders natin sa eleksyon, no? PPCRV, NAMFREL, universities, para magkaroon din sila ng capacity. Sir, follow-up po. Sir, can you paint us a picture kung paano po siya magagamit? I-picture po ba? I-copy yung text tapos ilalagay doon? Well, it is a tool that is naka-install siya sa laptop, sa computer, no? So when there is a community gathering at may nai-report na mukhang kaduda-duda ang content, ito ho ay kanilang isasalang sa tool na ito, no? Within 30 seconds, it will be determined if it's a deepfake. Thank you. Any more question for Yusek Ramos? Christian Yusores, Radyo 630. Hi sir, ano naman po yung safeguard nito kasi ang baka po maging argument ng publiko, paano sasalain kung talagang fake news or disinformation yung pinopost kasi baka mo question naman po yung freedom of expression. That is why right now, yung trend kasi, ang tao nagre-report.
ito ba ay deepfake o hindi? Aantayin nyo ang government to respond. Let's shortcut the process. Ibigay natin ang kapasidad mag-discern ang publiko through their communities. Because, tandaan nyo, maraming channels yan where we post the content. Hindi ho yan kaya i-monitor ng government. Decentralize natin. So, bago lumaki ang apoy, bago ma-absorb ng ibang tao, maagap pa, pwede nang makita kung deepfake o hindi. Tristan Nadalo, Newswatch. Sir, yung sa etong tool na dinidescribe nyo, is it a form of app, website na pwedeng puntahan ng public to? It's an application that we are giving out to accredited partners. Ano ho to? Wala ho tayong pinipili. That's why our target is independent fact checkers. Hindi ho gobyerno nagsasabi, yung community mismo magsasabi, this is a deepfake. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Sir, will there also be assistance to individuals who have been victimized by these scams, like yung mga deepfake? Oh yes. For 2 years, we've been studying certain solutions, no? How to address this. Very common ito sa mga influencers, sa mga people with the status already, wherein their videos, pictures, even their voice are being used for commercial purposes. That's why we finally found a solution that would assist us in determining this. Of course, the question is, what do you do after detecting it? Sa election, wala tayong problema because COMELEC and Bank passed a resolution on how to remove these things. Doon sa commercial, of course, that's a criminal act already. I think we can go directly to the Department of Trade or the NTC for its immediate removal. Sir, ano yung hotline number natin? We have 1326. You can also use the eGov app. Meron tayong e-report where you can send the link. Don't send the content. Send the link and then a short narrative that would allow us to look at it. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, meron po ba kayong data kung ilan na po yung mga scams or cases ng deepfake na dumulog po sa CICC? Well, as far as the last few weeks, no, we receive at least 200 reports na mga links na dinidecipher pa namin kung live pa ba yung links na yun o hindi. Because sometimes tinatanggal na lang agad, no, ng platform if they detect it. But those that dumadating sa amin, we have around 200 reports. Sa 200 reports, sir, meron na po ba tayong resolution rate or kung may mga napapanagot na po kaya tayo doon? We are not the ones regulating it. It is passed on to the regulators, DTI, COMELEC, but we provide the science to this campaign. Tuesday New, DZBB. Hi sir, clarification lang po. Sabi niyo po kanina, ito ay isang tool in a form of application na ibibigay sa accredited partners. Tama po? Tama po yan. Hindi po ba ito open for everybody, for public, para ma-access nila? Well, right now, pinag-aaralan namin yung, kasi it's a form of AI, no? So it was developed by a foreign supplier. We have to study this carefully and meron kaming R&D to see if we can duplicate it. If we have the capability of developing our own local tool. So far ngayon, bibili natin muna. Okay, so yung sa mga stakeholders and accredited partners, kailangan muna nila pong magpa-accredit kanino o saang agency? We have our accrediting system, no, sa CICC. We also have an accrediting system with COMELEC to allow us to really filter out na gagamitin nila for the good of the public. Yun nga po, kasi yun yung delikado doon. Baka magamit din sa iba, ano po, kaya hindi pa siya pwedeng ibigay. Actually, wala tayong problema kasi it's supposed to be to determine
kundi fake o hindi eh. So there's no misuse, di ba? Kasi the results you can use to determine, magkaroon ka ng discernment kung paniniwala mo o hindi ang content. Alright. Thank you, sir. Last question for you, Sec Ramos. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, you mentioned the need to ensure the integrity of the upcoming elections. So what is there an assurance that the efforts to combat disinformation, fraud, etc. will be non-partisan? Definitely, it's non-partisan. Kaya nga independent yung word natin, no? We give it out to the community and let them have an independent fact-checking on this. This is not the government dictating to them what will be the results. Diba? So there is an assurance that we will not, those efforts to fight disinformation, fake news, will not side with any candidate, with any ideology, with any party. Definitely, it will be localized. To? It will be not a national issue. It's a local discernment tool to help the public to really have a proper discernment. Thank you po. One more question from Sam Medinilla, Business Mirror. For Sir Ramos. Sir, magkano po yung ginastos ng government to procure yung program? At saka sino po yung supplier nitong app? We acquired this during a recent exhibition in Singapore. There were 4 tools that were evaluated. And there's a company called Ensign in Singapore, which has a proactive development of this tool. Na mataas ang rating niya. Yun ang in-adapt namin. We currently have 500 licenses and we want to increase it so that there will be more communities that can avail of this. Magkano po yung budget? Right now, we have a budget of 2 billion pesos for this and we wish to increase this further. Tapos, million pesos. Million lang. Yeah. Ano siya, affordable pa. That's another thing, no? Affordable in a sense that regionalized software ito. Tapos sir, ina-mention nyo na rin yung this is a form of artificial intelligence. Nung last month, may nabanggit si Pangulo during his meeting with PSAC regarding development of government policy when it comes to use of artificial intelligence. Meron na po bang ganun policy ngayon or proposed yung na policy yung DICT for that or yung CICC? As far as CICC is concerned, we use artificial intelligence heavily because when we deal with the cyber crimes, it's so advanced, no? Mabilis because the use of artificial intelligence, talagang lumalakas sila. So the acquisition of such tools, we are in practice of that. As far as the ICT is concerned, yes, there's research, marami ng talks and studies that are being undertaken by the ICT. DOST is in the forefront of this. I think they have established a unit for this purpose. Pero wala pa pong target date kung kailan expected lumabas yung parang encompassing na government policy for AI use. Wala pa eh. But I think in February we had a conference on AI already. May technical working group working fast on this. Thank you po, sir. Salamat. Thank you very much, Yusek Ramos. Yusek Claire. Thank you very much, Yusek Ramos. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.